We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning! Morning! Uy, kumain tayong peanuts. Tatalino tayo. Food for the brain daw Food to. for the brain. Uy, pero may food for the brain na hindi kinakain. Alam mo ba kung ano yun? Ano yun? Food for thought. Food for thought. Ah, oo. Katulad ng ano. Marami yan eh. Bakit food for thought? Kasi, Bakit na ba? ito mga bagay-bagay na nanonourish ng ating pag-iisip. Exactly. Hino-hone niya ang ating skill to think. Katulad na lang ng isang, example. The way to a man's heart is through his stomach. Ano ka sabihin nun? dadaan papunta sa heart niya? Introduction is intestine there. Bakit? 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 Kasi pag, di ba, pag binusog mo daw yung lalaki, relax siya, magiging masaya siya, malalove ka niya. Kasi very, daw ang lalaki, physical. So, grabe pala ang appetite mo. Hindi nabusog. Okay. Kumusta naman ang appetite ni Ariel? Panalo. Binusog ba? Binusog mo ng gusto, Mukhang Jenny? binusog ko. Binusog mo sa muffins mong maalat. Mamaya ka pa ito kwento yun. Anyway, yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Food! Grabe. Umpisahan na nga namin. Mamaya na nga. Magkakaroon po kami ng mga bisita ngayon na tuturuan kami kung paano magluto ng kanilang special recipe. At hopefully, patitikim po sa amin yun. Yes! Excited po kami! Yay! Excited po kami today! Sa pagbabalik na sis, makikita niyo kaming kumain. We are sisters, we are sisters. Always be. We are sisters, we are sisters. Akala po natin pang screen lang ang mga talent nila pero na-discover namin ni Sis na hindi lang po sila mga artista, mga kusinero at kusinera din sila. Kaya naman inimbitahan namin sila dito ni Sis para i-share sa atin ang kanilang prize. Inimbitahan natin sila para i-share yung prize possession nila ng recipes. Okay lang. Okay, fine. Please welcome Maricel Morales. Good morning. Diego Castro. And Nadia Montenegro. So, kainan po ito. Sa kainan at lutuan. May kinalaman ba pagiging Pampangenya? Anong difference ng Kapampangan at Pampangenya? Actually, yung Kapampangan yung dialect namin. Tapos Pampangenya, Pampangenya, dahil taga doon kayo. Oo, Sige. Pampanga. Ano bang kinalaman ng pagiging Pampangenya sa galing ng pagluluto? Sabi nila pag taga doon ka, talagang magaling ka magluto. Parang nasa dugo daw ang pagluluto. Ayun na daw yung pagiging galing. parang nakagisnan. Actually, it's true. Most of the people I know na taga Pampanga, talagang magaling magluto. And siguro, pag sinabing Kapampangan ka, meron na sa sarili mo na kailangan magluto din ako, kailangan matuto din ako kasi parang baliwala yung pagiging Kapampangan. Oo. Kasi before, nung dalaga Pressure ko, ba hindi ito? ako nagluluto. Parang, ay, Kapampangan ka, di ba magaling ka magluto? Parang, hindi. Yung mami ko lang. Ako hindi ako nagluluto. Ganun. Mami mo, di talagang passed on din yun. Oo, from my lola to my mom. Ano sila sila yung mga maaarte sa food. Ako kasi lately na lang natututo, so mga simple recipes pa lang yung alam ko. Mga nanggagaling din sa mom ko.
Pero yung sa kanila, medyo pag niluluto nila, ayoko na matutunan yan, matrabaho. Yung mga ganun. Kasi Nadia tsaka si Diego, may formal training sila sa pagluluto. Naku, totoo ba yan, Nats? Hindi, siya formal. Akin informal. Ano ba ang difference? No, because I think Diego graduated. No, I'm graduating this year. Ang difference lang naman kasi is may marketing lang kami and training. Pero basically the same. Oo, the same din naman. Ako, I just took the mga weekly. Sa mga restaurants na nagbibigay ng mga seminars, yun. Ikaw ba sa tingin mo kung hindi ka na gano'n, ma-acquire mo yung the same skills mo in cooking? Not the whole package. Not as vast. Oo, because my lola was a chef in Spain. Nakuha ko lang yung passion for cooking. Nung parang parang kulang yung lasang ganito. Gusto ko pag-aralan to, parang gano'n. Ikaw ba, Diego, do you think skill nga ba ang cooking? Parang hindi naman, di ba? It's I more- think it's a it's a feel passion. eh. It's passion. You have to love food. Some people just go there to cook, di ba? You have to love to eat. Also, Para You have to masarap love to yung eat. niluluto As in, mo. really love I to eat. agree. masarap talaga kumain. Masarap yan. Agree tayong lahat dyan. Sino nag-encourage sa inyo na matutong magluto? Like ikaw? Like me, kasi Na-pressure syempre, ka. pressured na, nag-asawa ako eh. So, kailangan ko matuto. Plus, nung dalaga nga ako, si Mami, she was always telling me, ano ka ba, kailan ka matututo pag may asawa ka na? Kailangan ngayon pa lang. Marunong ka na. Nag-aaral ka na, Oo, yung mga parang ganun. narinig So, ko minsan, nanunood din ako, pero hindi talaga yung buo yung loob ko na magluluto. Kasi mahilig ako talaga kumain. Na pag nando na ako yung last na laging tumatayo sa dining. Kasi ako yung pinakamarami Kinakain. Si Nadia, ikaw, gano'n. Kailan mo na Ako, ewan ko, ever since talaga, parang lahat ng restaurants gusto kong ikutin at isipin, paano kaya nila niluluto Ginawa ito. Oo. So, ang unang-unang course na kinuha ko yung herbs and spices sa CCA, from then on, parang yung 2 days training ko doon, parang nakagawa na ako ng 101 recipes. Yung parang ganun. So, parang from then on, ayan, enroll na ako ng enroll. Eh, si Diego. Ako lang kasi there's a time na naubusan ako ng pera and I wanted really to eat out. So, ang ginawa ko is I started reading cookbooks. Then I started cooking. Then nalaman ko na kaya ko pala. So, I told my dad and then siyempre medyo mahal siya eh. So, I enrolled yun. How many years ka yan? Actually, 2 years, pero may delay because I have apprenticeship, tapos there's gonna be a practicum, then I have to go abroad pa to train with foreign chefs. So after you graduate, you're going to go abroad pa? Yeah, to train with other chefs. Oh, pero bago nga siya makapag-abroad, he needs 6 months apprenticeship. 6 months apprenticeship. Parang college course siya. Oo. Kaya nag-degree ako. Kinarir talaga magluluto. Oo, kinarir. Ano ba ang forte ninyo? Yan, Maricel. Ako, sabi ni Ace, ang pinaka ko daw is yung sinigang na sa sampalok. Either sugpo or buto-buto. Totoong sampalok ba ito? Oo. As in, I like From it the hard scratch. way. Yung talagang ginaganon yung sampalok. Na minsan, bini-blender ko pa. Para talagang yung lasa nandun. Diego. Ako siguro, anything from the Mediterranean region, tsaka breads. I love baking breads also. Ay, Parang gusto kong tikman. Pwede ba pa-try, pasambol? Ikaw na dyan. Ako kahit anong gusto kong kainin ngayon. Kung Alam mo anong gusto yun? mo. Oo. Kasi I have 5 kids eh. Yung dalawa hindi pwede mag-chicken dahil may skin asthma, yung ganito. Yung kailangan mag-isip ka ng teka. Hindi lang pwedeng hamburger lang. Oo. Kailangan dagdagan mo ng ganito at ganyan. Alam mo yun? So, wala lang. Wala akong specialty. Although, anything I wanna cook, I will definitely learn it on the first or the second try. Susubukan natin ang galing ng mga guests natin sa pagluluto at unang mag-share sa atin ang kanyang specialty ay si Nadia. Ano naman kaya ang lasa ng kanyang Nadialicious Caldereta? Okay, Nadialicious Caldereta. At ito po si Nadjalicious. Siya po ang magluluto ng kaldereta. Let's go, Nads! Okay. We have 1 kilo of kamto. Ako mahilig ako sa kamto kaya actually pwede ka your choice of beef, no? And I have bell pepper, green bell pepper, tomato sauce which is optional if you want. Green peas, green olives, pitted of course, yung aking caldereta mix, and potatoes, and my special secret, cheese. Yes. Ngayon, ito yung 3 cups of yung broth na pinagkuluan mo nito. Siyempre, ilalagay mo na to. Wala tayong Siyempre, dito lang ako. Hindi kita tulungan. Ako mag-aaba lang tulungan ka na. Oo.
palalambutin mo siya kahit man lang 1 oras. Ngayon, pag malambot na siya, ilalagay natin muna ang caldereta mix. Okay. Para ma-dissolve na, kumbaga pumasok na siya sa meat, no? Ikaw lang, pinag-aralan mo lang ito sa sarili mo. Ay, Siyempre, nagtanong-tanong ka. Ano nga ba nilalagay sa kaldera? Hindi, wala. Ano lang, kumbaga parang... mo lang yung mga kaldera. Oo, naisip ko lang. Oo, tapos pinaghalo-halo ko na. Ayan, ano. After that, let's say 20 minutes na, lalagay mo ngayon ang ating green olives. And then, the red and green bell pepper. Okay. Okay, after putting the red and green bell pepper, mga 5 minutes pa-simmer mo lang. And then, Longer if you want, diba? yeah, if you want. Depends kung kinakain mo talaga yung bell pepper, masarap talaga malambot siya, di ba? And then you put your green peas. Ayan. Ngayon, optional dun is kasi sometimes I put tomato sauce, sometimes I don't. But if you want, it's still okay. As long as after you put the tomato sauce, you simmer it for another 10 minutes. No? Para mag-blend. Yes. Yan. Tapos kung medyo natutulito siya, pwede mo siya nagdagan ng broth. Broth, oo. It doesn't matter kung sumobra ka sa sabaw kasi later when you put yung secret na yung cheese, kakapal na yan. Diba? Ayan. Then after that, of course, our last The potatoes. is the potatoes. So, nakita niyo po nakababad yung potato sa tubig. Para hindi siya mangitim. Ayan. Okay. Mix. And then, of course, tatakpan natin yan. Pero Yan, pa rin. since hindi na, Simmer. oo. Pagluto na yung potatoes mo after mga 5 or 8 minutes, then, the last one is The cheese, the secret. our cheese. If you want quick melt, if you want cheddar, Yan ang Nadjalicious secret. yan. Dapat ba quick melt ginagamit? Mas maganda. Kasi, Kasi mabilis siyang oo. mag-blend sa Pag wala ka naman cheese, i-ano mo na lang, i-cream or kaya, di ba? Ayan na, yan ang ating Mabango siya, secret. mabango. Tapos kung gusto mo maanghang, dilagyan mo na lang ng Ang sili. siling labuyo, yeah. Ayan, so medyo natutunaw ng ating cheese. Kusa na siyang kakapal niyan. Kotse mo kinakarnap, Nads. Ayan. That is that caldereta. Okay? So, matitikman na papasinig-sinig lang yan. Tapos, titikman po namin yan. Sa pagbabalik namin, hahatulan po namin ang Nadjalicious Caldereta. We are sisters. We are sisters. Always be. We are sisters. We are sisters. Titignan po natin ngayon. Ito ni Nadia. Nadjalicious Caldereta. Okay, fine. Ako sana magsasalita. Ay, sorry ah. Oo, excited ka masyado. Excited ako, grabe. Grabe, tikman natin. Talagang sabay-sabay tayo nagkikima. Ng Caldereta. Kaya nakaka-tense. Kumuha na kahiwa na yun sa'yo. Pero sarap. Hirap, nakakatikim na kayo. Teka Kulang na lang kanin. Sino dayo? sa garlic rice. Anong pinagusto niyong part sa pagluluto? Ako hate ko yung prepping, yung naghihiwa. Oo nga, ako Rin. rin ayoko. Ako pag tapos na yan, gusto. Favorite part ko pag may comments na. Actually, yung comments Yun na. na yung Siyempre, ano yun ang pinaka-fulfilling na part doon, di ba? Kahit pangit yung comment, at least alam ko yung kakulangan dun sa ginawa ko. Oh, sana totoo lang, di ba? Oo. So, paano yan, Jen? Kapag uwi mo sa bahay, nagluluto ka for your family? No. Ako, Talaga? I buy tapa or I buy corned beef. Sure. Nasasawa na siya sa masarap ng food. Kasi whole day, ostrich, lamb. So when you go home, naghahanap ka talaga yung Normal. real Tuyo. food. Real food. Yeah, spicy tuyo, egg. Eh, paano nyo? Kasi di ba yun ang pinakamahirap, especially if you have a family. Paano nyo nahuhuli yung panlasa ng mga taong pinaglulutuan nyo? Siguro if you ask, like, ako, ganun ako nag-ano, pag tinatanong ko, anong comment? Parang sasabihin masarap, hindi, ayoko ng ganun. Na Yung okay totoo siya, lang. oo. I want to hear kung kulang ba siya sa ganito, kulang ba sa... Yung totoo lang. Oo. Para ma-improve Gusto mo mo the ba next time. maanghang o ano?
medyo sweet. Kasi iba-iba nga yung taste natin eh. Ako naman sa bahay, ang hirap kasi napakadami nagko-comment, di ba? Lima yung anak ko, Ma, I don't like this, I want this. Pero at the end of the day, pag si Boy na yung nagsabing, masarap, tart. Panalo na. Okay na. Panalo ka na Okay doon. Yun naman talaga yung fulfillment, I guess, when yung mga tao pinagluluto mo, appreciate what you cook. Kasi Pag I don't just cook. naubos, di ba? Yun pag naubos. Oo. Kasi I just don't cook for the family. Yung, kumbaga, lahat kami sa bahay, lahat ng mga help ko doon, lahat isang ulam na Kasama kami. na doon. Mhm. Anong pinakaayaw nyo? Bawang, mag-chop ng bawang. Nga kaya. Yung mga sibuyas, bawang. Sibuyas at Kasi bawang. maliliit na Ayaw. makutkot, Pero yung gusto mga mo- ganyan. Onion. Ayaw mo rin ng onion. Ako gusto ko. Ayaw. Ayoko ng garlic lang. Ano ba yung secret para hindi ka maluha? Nagsalamin ka? Nakagagas. Binabasa? Ako yung Wash ano, it with the skin. yung then knife. repeat. Yung wet, di ba? Wet Even the knife. knife, when you wet it. Para hindi ka maluha? Yeah. Yun Para nga hindi daw. daw tumatalsik yung juice nung... Actually, yun yung nakakaluha eh. Usually yung when you juice. cut the onion, yung nakapagano, Ah. ombok, hindi siya masyadong maluha. Kasi pag Pabuka. yun, pag- Sumisingaw siya eh, di ba, Ning? Although it helps talaga pag nakasalamin ka. Pinili. Onion Eto, shield. ang cooking daw for some people is a form of relaxation. Pero parang kay Diego, since you are studying it, hindi ba parang Stress. may stress na involved dyan at pressure? It's a form of stress para sa akin. But it's ano kasi, you really love to do it eh. So you won't stop hanggang... You really have to have the passion. Tsaka I discovered na yung kapalpakan mo pa, that turns out to be your trademark dish eh. Yeah. Kasi ilang beses ako, I failed cooking. Talagang sinunog ko, sinobrahan ko, I put something I'm not supposed to put. It ended up na yun ang nagustuhan. Pressure. May pressure ba kayo pag niluluto kayo? Time. Time. Pagbiglaan. Ayun. Oo. Ay, Pag may mga biglang Gusto namin dumadating. sinigang. 5 minutes, kailangan may sinigang. Sinigang. 7 o'clock na eh. Hindi, magkalbroto na lahat. Palalambutin mo pa yung Diba? karne. Oo. Like ako minsan, I have to bring my son to school in the morning. So dapat, before kami nakaalis, mayroon ng food para pagbalik namin ready na din. Siyempre, pagbalik mo, magluluto ka pa rin. ulit. Minsan ganun, or minsan hindi na talaga parang kung ano na lang muna nandyan. Yun na lang muna kasi may time na talagang kahit gusto mo magluto, parang tamad ka lang na. There's not enough time din also. Oo. Aminin na natin, may oras, mahilig tayo magpasikat, di ba? Oo. May oras na mayabang ka, ganun lang. Pagluluto ko kayo, tapos dumating sila doble ng amount na ano, na parang na-compute mo, doble sila. Oo, yun. Alam mo, Paano ba yan? tatlo lang, nung Medyo bumalik, anim medyo yun. 6, medyo 7. So, di ba, panic ka? Kaya kailangan meron kang ready sa fridge. Hindi ready food eh, kasi pag ganun, mahirap ready din food, eh. oo. Ako pag ganun, agad-agad. Dapat lang meron kang mga stock Mga na. pasta, Oo, mga ganun. pasta Or na kaya, yan. anything na maisip ko, kunya kahit kesyo, daing lang siyang ipiprito mo, siguraduhin mo naman meron kang maliit na, may little salad or sinangag na masarap or omelette na may, alam mo yun? May arte. Oo. Okay, ngayon naman po, aalamin natin ang sikreto ni Diego sa kanyang, exciting na. Pa-el-yum-yum. Pael-yum-yum. At ngayon, sisimulan naman natin ang Diego's Pael Yum Yum. Umpisa na sa ingredients. Yeah, okay. Actually, itong recipe was inspired by chef friend of mine, si Okay. Chef Philip. So, this is chorizo, lemon wedges, squid rings, tapos bigas. Any bigas will do, but preferably yung short grain. Okay. Tapos red bell pepper, green bell pepper, Baguio beans, peas, chicken thigh, onions, bacon slabs, tapos pepper. Bacon pala yan. Yeah, bacon slab. Okay. Para mas malasa. Ah. Let us begin. So una we have to heat the pan at least almost till smoking point. So medyo hot na siya. We put a little of the oil. Olive oil na, preferably olive oil. Yan. Extra virgin ba ito? Kasi dark siya eh. Ba't ganun? I think this is sesame oil eh. Anyway, any oil will do naman eh. Any oil? Yeah, any oil will Sesame do. oil, hindi ba masyadong malasa yun? Medyo. Di ba? Parang variation lang. Okay, fine. Okay, ngayon medyo siya, mainit. You put in the chorizo. Yung meat first, yung meat group. Then the bacon. Least. Bacon. And then you try to render the fat
get the oil out para yung flavor niya. Lalabas. Yeah, lalabas. And then you brown it a little. Hindi naman siya to a crisp, no? Yun. Then you get at least a pinch of pepper. Then put it on the meat. Tapos you mix it again. And then next, you put the onions. Ang bango. Then you saute the onions until medyo translucent siya. Okay. Huwag masyadong brown. Meron ka ng restaurant na bubuksan? Yeah, sa March, we're opening a Spanish restaurant. And this is one of the items that you can find there. Saan ba ito? This is in Tomas Morato. It's in the Balesi, the street of Okay, Balesi. okay. Yeah. And then after that, you put the rice, and then you put it in the oil. And As in then, bigas po ilalagay nyo. yeah, bigas. Ang term dito is you call this cracking. Cracking. Yeah, cracking the rice. You leave it there, you cook it till you hear parang a cracking sound. Nangyayari kasi pag ganito, the rice takes in the flavor of the meat and The everything. meat. Imbis na tubig. Imbis na yung tubig, flavor ng ng oil, ng ng oil fat. ng bacon at saka ng chorizo. Yeah. And then the next step is you put at least 1 scoop of chicken stock. Chicken stock. Don't put all of it right away. Kasi if you put it right away, it will dry up. Ah, talaga? Yeah. Little by little yan. You're like balancing it. And then yan, you mix it a little. Then you flatten it out para evenly maluluto siya. Then you put the chicken. Medyo yan. Put the Paella chicken. talaga, Nililuan lang. Then you wait for it for a while. Tapos, usually kasi, medyo wala kasing na space. Usually, pag medyo luto na yung chicken, you transfer it to another pan. And then you brown it, you like burn the skin. So parang ika-fry mo ng konti. Yeah, fry. So it gives it that nice color. And then sa separate pan, in a pot pala, there's boiling water. You put all the veggies. Parang pakuluan mo sila para Yeah, you just blanch them na lang. blanch din lang. So hindi sila they don't get wilted while cooking. Sama mo na rin yung squid wings. Gumagamit ka ng, what do you call that pan? Or Paellera. Ha? Paellera. Paellera. Yeah. Can you use another kind of You can pan? use any pan actually. Okay. Pero the reason why they use this is because usually ang standard paella they bake it. Ganun ba? Yeah, you bake it pa in the After it's medyo cooked. Yeah, but you put since this is yung commercial, yung restaurant, you stove top lang. At least kasi you have to finish this by 20 minutes eh. Correct. So, naka-blanch ang mga gulay para hindi siya mag-wilt habang nagluluto ka dyan. And then, pag blanch na yung gulay, you transfer them. Siyempre, wala tayong strainer. Wala, so... Ay, sinama mo yung yung konti ng squid, no? Yeah. Para medyo maluto siya ng... Kasi the other way of making paella is cooking all the meats and the vegetables in separate pans, one by one. Ay, ganon. Oo, and then you put it on top after. But this is like one of the commercial ways of making it faster. The other And one... actually, it comes out really flavor kasi nabablend yung flavors. Yeah. Ang Right important ingredient pala dito is saffron, but it's really hard to find saffron now. So pwede atsuete, Atsuete. Yeah. Para mag-orange mag-orange siya, and paprika. or paprika. But do not put, like some people, they put tomatoes or tomato sauce. Wag. That's not advisable dahil it will taste like Maasim. maasim. Aasim siya. Aasim. And then you just cover it with foil. Hintayin mo siya maluto ever. Yeah. And then afterwards, you put two wedges of lemon lime on top, and then with another on the third lemon lime you squeeze it over the chicken. So to balance the flavor. Tapos yung salt and pepper according to taste na lang yan. Nasa sayo na yan. Wala Paano? nang wait yan eh. Parang ang bilis, parang ang dali. Diba? O ayan, meron ng tips for pael yum ni Diego. Sa pagbabalik po ng sis, matitikman na natin ang paella na ginawa ni Diego. Huwag kayo. Always be, we are sisters. We are sisters. Always be, we are sisters. We are sisters. Ito
naman ng pael yan, Diego. Pael yam. Okay? Kuha na ako At Sorry. sana talaga nauna ka. Eh ako may hawak ng ano eh. Serving spoon. Oo, ayan Ako na. rin. Nadia. Oh. Hiniwalay ko yung ano, puset. O, yun Okay, Nadia. sige na kuya. Talagang pusit na. Tsaka may black kamay ko. Ano yun? Kailan kayo first time nagluto? Ako, nung lumipat na kami sa bahay na titiran namin. Together Nagluto ka ni Ian. talaga? Oo. Doon na yung first disaster na. Ano ba ang disaster na ito? Hindi, kasi siyempre first time ko parang hindi ko alam paano hahawakan yung mga gamit pang kusina. Tapos yung mga hiwa, yung mami ko medyo maarte sa mga hiwa-hiwa. Oo, kailangan Kailangan magkakapareho pag sila ng size. hindi, pag kaldereta, ganito yung hiwa. Pag ganito yung hiwa. Per dish. Ah, okay. Iba. Oh, okay. Ganon sila. So, pag ako tumutulong sa kanya sa Pampanga, Iba-ibang nagluluto siya. size? Iba-iba. Doon ka na, lumabas ka na dyan. Huwag ka na sasali. Oh, ikaw naman, Diego. Sorry, na-excite kami masyado sa paella mo. So, ikaw, anong cooking disaster mo? Ako when siguro I almost killed my dog. Siguro when I was 12. Di mo naman siya tinry luto. I was 12 years old kasi I saw this big fish. Then I put everything. Lahat na makita ko spices sa kitchen nilagay ko. Tapos hindi siya tumayo for 3 days. Pinakain mo sa dog mo? Yeah. Kasi nobody Ay, wanted to macho. eat it eh. So yung dog na lang. Disaster talaga. 3 days na hindi tumayo. Hindi tumayo. 3 days. Buhay pa naman siya. Boy pa. Nan, ikaw. Ako, biggest bata pa ako noon. Oh, lahat naman tayo pag bata Naghihiwa ako ng nag-experiment. pandesal, tapos kamay ko na pala yun. Yun, ayun o. Super sharp kasi yung knife. Yun lang. Actually, hindi disaster yun eh. Katangahan. Ayoko na nga sabihin eh. Ikaw, Jelly, I'm sure may cooking disaster ka. Eto, nagmamagaling ako. Nagluto ako ng muffin. Kasi na-excite ako. Pagluluto ko si Ariel, dadaling ko sa taping niya, kasi taping niya si Carmina. Nagsimula pa lang ako na, sama ko na siya. So, cooking, excited. Make ng muffin. From scratch? From scratch. Parang napadami ata yung asin ko, di ba? sa kagustuhan kong huwag maging masyadong matamis yung muffin kasi ayaw ni Ariel na masyadong matamis eh. Kinalat. So, binawasan ko yung asukal, dami atang binawas ko, maalat! Ang alat niya! Kasi maalat siya. Isang tinapay na maalat. Diyos ko, nagdala ako ng jam. Dami doon sa alat. Ay, mga cookies na nagiging mamon. Ako rin, siguro parang ilang taon lang kami noon. Yung cookies, excited ka, di ba? Gusto mo magluto. Sige, cookies. Mukha naman siyang cookies talaga. Mukha siyang masarap. Napadami. Hindi ako nag-measure yata ng tama. Baking soda dumami. So medyo mapait ang cookies. Eh, may bisita kami nun. Alam mo, sa sobrang gusto lang niya ako i-please at para hindi naman ako masad, sinusaw niya sa syrup yung cookies. O, di ba? Ginawa ng paraan. Di ba? Nag-experiment ba kayo? Ako, minsan, depende sa mood eh. May time na gusto mo lang mag-try ng kung ano-ano. There was a time ganyan din, pero siyempre pag first time, lalo sa baking, normally nagiging disaster. Sa baking talaga, hindi ka pwede mag-experiment. Hindi. There was a time I tried yung Oreo cheesecake. Yun, tapos super bake ako hanggang 11 ng gabi. Wala, sunog. Paglabas niya, yung top lang kinakain namin kasi yung crust niya sunog na siya. Okay, ayun. Hiwalay mo na lang yung icing sa ususa mo. Hinihiwalay na lang namin Hindi siya siya. lumalapan. Gagawin na Hindi siya lumalapan. Naghihiwalay siya. Ito naman yung Oreo eh. Ikaw ba? Nag-experiment? As a bagay, you have to experiment. You have to try out new Actually, stuff. yeah, experiment. I love experimenting with soups. Parang I did like a peanut butter soup, pero cold. A cold peanut butter soup. And then, Kamusta naman ang cold peanut butter soup? I didn't like it personally, pero some people did. Sabi, Parang kare-kare. parang dessert daw. siguro, parang kare-kare. Kare-kare na. Di ba? Talaga? Curious naman ako sa Matamis ba yung peanut peanut butter soup mo? A little salted. Pero may parang slight taste ng peanut butter lang. butter? But you have to make the Maalat peanut naman butter eh, may yourself. pagkaalat. Ganun ba yun? No. Bottled peanut butter. Buttered peanut butter. Oh, and Nad, ikaw? Ako almost every day. Nag-experiment. Ayoko yung kunyari pag sinabi mong, yung tulad niya, yung kaldereta.
Ayoko yung kaldereta lang. Gusto ko yung may keso pa siya, may... Basta kailangan ibahin ko siya. Basta may touch Yung of fried Nadia chicken, lang. hindi pwede fried chicken lang Yung yung... trademark niya. Oo, kailangan may parsley, may kung ano-ano, garlic powder, basta kailangan... May something. Yes. Ano ba ang recipe na pwedeng gawa ng maraming variation? Maliban sa pasta. Adobo. May adobo. Iba eh. Di ba Kasi adobo? 1,001 ways make adobo. Kasi may adobong may gata. May adobo, may... Ano ba tawag? Bagoong. May adobong maputi. Actually, May lahat adobong halos, Filipino especially food. Filipino Lahat naman eh, food. yeah. Oo. Madali. kung gusto mo talagang minsan, anong pangalan nito niluto mo? Ewan ko, kung ano lang naisip ko ilagay dyan, yun na siya. Basta yun na siya. Cookbook freak ba kayo? Ako hindi. Never. Talaga? Diego. Never ka nag-cookbook? Never. Never. Ako, nagkukookbook. Oo naman. Kung tignan ko man, yung may idea lang. Para alam mo lang kung, tomato, yan. ganyan. Kasi hindi ko rin siya No. nasusunod eh. Pag kahit tignan ko ba? Hindi, at saka, tingnan natin, if you buy foreign cookbooks kasi, may iba mga ibang rin spices eh, na na wala talagang- dito. Wala naman dito. Hindi mo rin naiintindihan kung ano siya. Or kung kahit meron, parang Tsaka saan mo once you kukunin? really know how to cook na, yung talagang, kumbaga, forte mo na, when you say, I want a tomato soup that's kind of creamy, like that. Ikaw na eh. Yung ikaw Alam na mo na kagad. ikaw na bahala kung kasi potato gusto mo, ikaw na mag-iimbento nun. O siya, natikman natin ang kaldereta ni Nadia, ang paella ni Diego. This time, isa-share sa atin ni Maricel ang kanyang special recipe na tatawagin namin Tong Kangkong. Yan ang titikman natin. Okay? Okay, eto na po si Miss Maricel. Pagluluto niya tayo ng tong kangkong niya. Eh, kasi yung pwedeng ko di naman akin yan. Okay, so paano yung Miss Maricel? Medyo kumukulo na yung oil. Kailangan mainit na mainit kasi yung oil. Kaya inuna ko na siya. Then the rest, yung kangkong, Nakakatulong ba talagang mainit na mainit yung oil para sa pag-consistency niya? para ano lang siya, yung time mo dun sa cooking mo, kung 3 minutes lang. Okay. Siyempre kasi hindi naman pwedeng luray-luray na ang kangkong Oo. natin. Tsaka mas masarap kasi siya pag half cook. Ayan. Crunchy. Yes. So sa isang lalagyan, ilalagay na natin lahat ng ingredients natin. Siguro dun sa black beans, mga lang siya, mga 3 teaspoon. Okay, Yan. black beans yan, no? Oo. Kangkong, black beans, tapos garlic. Yes. Yan, Yung garlic, mas marami. Ako gusto ko maraming garlic. Oo. So pag may date ka, huwag ka naman sana kumain ng ganito. Medyo hindi siya pwede pan-dates. Okay. Oo. So date food. Ayan. Tapos Oyster yung oyster sauce, mga 3 to 4 teaspoon lang. So di ka na nag-a-add ng water. Hindi na. Yun na siya. Okay, yan po ay oyster sauce. Yan. And then, kung gusto nyo ng maanghang, Chili pwede siya paste. lagyan ng chili paste. Pero kung may mga batang kakain, May konti lang. konting-konti lang. Para lang magkaroon siya ng konting spice. Okay, masarap yan. Nagbigan mo kami sa Sige. Okay, maanghang tayo. Okay, so maanghang tayo. Walang batang kakain. Batang isip mo. Mga batang isip. Pwede tayo dyan. Okay. Paano mo ito natutunan? Yung friend ko kasi, we went out of town. Tapos kanya-kanya mga recipe. So, inano niya, parang inintroduce niya sa akin, natutunan niya to from Thailand. Okay. Yan. Tapos, pag medyo mahirap, wala tayong isa pang Ito. ayan. Panglipat lang. Ayan. Pag mainit na yung oil, ayan na, ilalagay na natin siya all in one. Siyempre, dapat po tayo mag-ingat sa oil. Ayan. Panilag kami, siyempre. Shield. Ang bango! Wow! Ganun lang siya? Yan na siya. Ang galing. So, 3 minutes yan. Yan ang cooking time mo. Yan ang... Pag medyo makikita nyo naman kasi yung kangkong, di ba, pag luto na, magsasubside na siya. Okay. So, yun na yun. Teka lang, yung garlic, sayang. Pa-cover mo pa siya, hindi na. Kahit hindi na, ayan, nangangamoy na siya. Grabe, ang bango. So, mga 3 minutes, pag medyo half cook lang, 3 to 4 minutes, mga ganun. Yan, tong kangkong ko. Yan. Pwede rin siyang palitan. Kunyari, may bisita ka. Pwede siyang crabs, pwede siyang mga hipon, ganyan.
Masarap din siya. Ito, pang mga merienda, pwede na rin siya. Pulutan. Pulutan, ganyan. Oo, tsaka actually, siya, pwede siya sa vegetarian kasi meatless dish. Oo. Okay, at saka instant, medyo pag may bigla ang bisita, di ba? Panalo yan. Hayaan lang nating maluto yung garlic. Tapos okay na siya. Sobrang bilis. Sobrang practical. Bango na nga eh. Oo. So, syempre, sa pagbabalik natin, huhusgahan natin tong kangkong ko. Correct. Magbabalik kami. Always be, we are sisters. We are sisters. Always be, we are sisters. We are sisters. Okay, eto naman, itong tong kangkong to. Jenny, magmamadali ka. Hindi! I'm taking my time nga eh. Talaga, ang dami. Ito, okay, Miss Maricel, tutubahan na namin Share ang na tong lang. kangkong ko. Actually, pwede siya pag minsan may mga inuman. Ganyan. Yes muna. Kanina, una ka pa nga eh. Ano ba? Eh ako nagsasandok eh. So, ganun pala dito. Correct. Walang sister-sister sa akin dyan. Alam mo, wala tayong kwentang host, no? Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi bahay natin ito, dapat sila pinapakain at sila nagdala ng pagkain. Potluck pala ito. Tanong, Totoo lang, gagaling namin magluto. Sarap lahat. basta totoo lang. Ano ba yung natutunan mo, Diego? Kasi sa formal school, ano yung natutunan mo sa culinary arts school na sa palagay mo, hindi mo matututunan kung talagang nagluluto ka lang ng ganyan? Actually, ano lang eh, yung math part lang eh. Everything you can learn outside, eh. Better pa. Just yung calculating na, that's it. Mga, Computing, grams. grams. Conversion. Conversions. Meron ba talagang, may rules ba ang pagluluto? May major rules. Basta may paella. Enjoy na enjoy na si Jelly. Sarap na po siya sa pagkain. Grabe na ito. May major rules ba ang pagluluto? Wala. Walang rules eh. It depends kung sino yung nagluluto, kung ano talaga yung like for the day, ano ba yung type na Prep, type mo kainin, ano ba yung nasa mind mo. What you Importante really kasi want, minsan oo. ini-imagine mo yung pagkain, parang gusto ko nito. Oo. Kasi yun na yun eh. Yung rules mo, you make your own rules. Kung Meron ba bakit. talagang secret technique? May kanya-kanyang trademark ang mga Like chef Nadia tsaka and cook. na caldereta with cheese. Ayan, kanya yan. Diba? Walang pwedeng makialam dyan sa Oo. anong kaldereta with cheese. Walang secret. Kanya-kanya ano. Sali pala ako. Try mo magsalita ka rin once in a while, Jenny. Ang personality mo ng isang tao nakikita sa pagkain na niluluto niya. Ba't galit ka? Kasi ina-store mo pagkain ko. Ang daming personality naman ng taong yun. Oo, Hindi, tinatanong ko lang actually, naman. actually hindi. I don't think so. Kasi, kung ano lang trip mong kainin nung araw na yun, kung kaya mong gawin. Siguro Yun kung ano yun eh. mood Hindi, mo. siguro sa Diba? preparation, Kung ano yung mood parang mo. maarte na maraming mga Sa prep yun. presentation. Garnishing ba ito? Alam nyo nga sinasabi nga nila, ang Asians daw, ang pinakamagandang mag-present ng food. Yung mag-plating ng food. Kasi tayo yung maaarte, tayo yung mahilig yung magputing-ting kung ano-ano. Yun nga sinasabi ko Asians are kanina, hindi porket daing lang ang ulam nyo, hindi mo pwedeng artehan ng kamatis na may ganito or itlog na may ganito. Alam mo yun? Kasi ako pagka sa bahay, kunyari, araw sa Yung lako cookie ba cutter mo ang mga oh, dahil hindi, mo. yung talaga yung kanin, nakakap ng ganon, tapos bubudburan ko ng konting parsley sa taas. Alam mo yun, just a little pa-cute. Para Kasi kaiga-igaya. minsan, oo, depende sa presentation eh, para kainin yung food. Parang pagkita mo pa lang, Enticing. oo, nagugutom ka na. Pero minsan the ayaw mo more- kainin eh, masyadong maganda yung presentation. Medyo mahirap Yun naman naman. ang ano, yun naman ang delikado pag sobrang ganda. Parang, sige, So look what- na lang tayo. So what food best describes your personality? Oh. Describes her personality, wala eh. Kare-kare ba ito? Actually, you know, it's more of, yun nga sinasabi ko, yung mood mo eh. Yung mood mo on that day, on right on, yung kung ano talagang gusto mo. Today, I'm in a happy mood. Anong lulutuin mo? Yung medyo mahirap-hirap. na Spaghetti. Yeah. Happy party! Spaghetti! Spaghetti. Malungkot ako today. Ano ang lulutuin mo? Soup. Chicharon. Teacher Ron, pag malungkot ka, Pig out ako eh, pag malungkot ako eh. Lahat ng beef, lahat,
Ako, in a loving mood, gusto ko may soup tsaka salad. Soup and salad. Always. Kung mainit ang ulo, Wala. Hindi ako magluluto. Kasi disaster yun. Mga away ako. Pag na-try ko na yun, mainit ulo ko, lahat kumakalembang dun sa kusina. Eh, romantic mood. Ayan, ano iluluto? Wala din, kasi mga ngumoy kusina ako eh. Ako steak tsaka roasted, actually, roasted steak, garlic with mga mashed potatoes. olive oil, Mga ganun. mga ganun. Nasa mood talaga, no? Ikaw, Janice, pag masaya ka, ano niluluto mo? Nagbe-bake ako pag masaya ako. Diba? Sweet! Oo. Tama. Diba? Pagka mainit Ba ito ulo mo, ano? Wala, hindi nga ako nag- Sizzling sisig ba ito? Eh, wala rin. Saan mo magluto pag mainit ulo mo? Oh, ito, malungkot. Tagal. Ang tagal. Ang tagal. Kalyos? Hindi. Hindi ko alam eh. Wala akong mood eh. Hindi ka pwede magka-mood pag Ada. nagluluto ka eh. Mga tips na gusto nyong i-share sa mga televiewers natin na mahilig din magluto. Ako siguro parang lahat ng food, depende sa gisa. Ako very particular. Yun yung one thing na Depende sa natutunan. gisa? One thing na natutunan na na-pass sa generation talaga, from my lola to my mom sa akin, yung panggigisa, yun ang secret sa, sabi, Ano ba? Ano ba ang secret na iyon? kumbaga nasa spices ng ano, pero kahit gaano karami yung ilagay mong spices and herbs, parang pag mali yung gisa, either minsan kung chicken yan at mali yung pagkagisa, may lasa eh, may lansa siya eh. So, kunyari, So, kailangan mainit na mainit kunyari, talaga. baboy, ganun. Kailangan Kami lang naman, luto. sobrang ipapakuluan, tapos huhugasan sa unang kulo, tapos tsaka mo siya igigisa sa maraming, sibuyas, bawang, mga ganun. Yun ang secret Ang ng ano namin. sikreto ay paggisa. Kailangan panalo ang gisa mo, tsaka kailangan pag nilagay mo yung ingredients. Kasi minsan, sa gisa sizzling pa lang, siya. pag naamoy mo na siya na mabango, parang the rest is history. Parang ganun. Okay. Diego. Basta don't follow procedure. Yun na do what you want to do na lang eh. Siguro read a cookbook, tapos may basis ka na, bahala na. Ako, parang kung kailangan gustuhin mo yung ginagawa mo. Kasi ang pagluluto nga, parang galing din sa puso yun eh. Exactly. Kasi kung magluluto ka, ay naku, kailangan ko magluto dahil kakain na sila, ay wag na lang. Pero I understand there are some, yung mga yung mga Syempre, asawa kapag na araw-araw ka kailangan naman. umuwi, walang katulong sa bahay, walang magtutulong yung magluto, mag-chop-chop. Gawin mo na ng paraan. Kumbaga, walang simpleng pagkain eh. Lahat pwede mong pasarapin kasi hodang tuyo lang yan. O, di ba? Diba? Eh, paano kung ampalaya? Ay, favorite ko Paano yun. nyo pasasarapin ng ampalaya? Paano nyo tatanggalin ng pait Yun, nun? igigisa mo ng maayos din. Siyempre, Hindi, babanlawan mo minsan muna sa sa asin, di ba? Dapat yata ang ampalaya, before mo siya ikakat, nahugasan mo na. Huwag mo siyang hugasan ng naka-open. Ako naman sinaslice ko na, tapos Yun yung binababad papait. ko sa water with salt. Oo, or For at sabi least nila an with hour. salt. Tapos pipigain mo yan, saka mo siya igigisa. Yan po ang secret. Para hindi mapait ang ampalaya. Tsaka yung kamatis, pag niluto mo yung ampalaya, more on kamatis. Feeling ko kailangan tikman mo ng tikman para nababantay mo yung taste. O siya, salamat! Thank you. Thank you for sharing Cooking for us. and sharing your recipes. That's right. Busog si Jelly. Isa lang masasabi ko, busog si Jelly. Okay? Magbabalik pa po ang sis. Always be. We are sisters. We are sisters. Always be. We are sisters. We are sisters. Grabe na, busog kami. Kumakain pa. Okay. Great. Paella. Siyempre 10. Kasi parang staple na siya. Correct. Caldereta, Ako rin 10. 10 kasi baka batukan tayo ni Nadia. Nakatakot eh. Oo, ganun. Lalo na may cheese, yan pala ang added flavor dyan. Cheese girl ka eh. Correct. Kaya fabulous Hindi, sa pero akin 10 talaga siya masarap. Yun, 10 din siya sa akin. 10 din siya sa akin. Yan lang, wala akong kami problema sa pagkain. So kung gusto nyo magluto, okay man. Gusto niyo magpadala ng food sa amin? Tanggapin Okay mo na. din! Diba? Basta importante, I think, when you cook for the people you love and you
smile when you're cooking. Yan, lalabas lahat yan. Put all your love. Give me a smile in my heart. Kanta ata ni Ariel yun. Sige, sana may natutunan kayo at kami, nasarapan kami. Thank you and we'll see you again. Bye! Let's tell friends the best. Sis would like to thank Bambi Fuentes, Mosimo, F&H, Chloe for our eyewear, Optical Works, Adidas, Janeline Shoes, Wade Shoes, Bayo, Under the Sea Pet Shop, Salon de Manila, La Germania, 680 Home Appliances, Durastar, Mano Mano, Play and Display, JBL Home Furniture Enterprise, The Barnyard, Grand Flora, Our Home, Wayless Center and Spa, Balloon Creations, Color My Hair, and Union Square. Anong comment? Parang sasabihin masarap. Hindi, ayoko ng ganun. Na Yung okay totoo siya. lang. Oo. I want to hear kung kulang ba siya sa ganito, kulang ba sa... Yung totoo lang. Oo. Parang ang hirap kasi napakadami nagko-comment, di ba? Hindi mo yung anak ko, Ma, I don't like this, I want this. Pero at the end of the day, pag si Boy na yung nagsabing, masarap, tart. Panalo na. Okay na. Panalo ka na doon. Okay na. But it's ano kasi, you really love to do it eh. So you won't stop hanggang... You really have to have the passion. Tsaka I discovered na yung kapalpaka mo pa, that turns out to be your trademark dish eh. Bata pa ako nun. Oo, lahat naman tayo pag Nag-iiwa ako ng pandesal, tapos kamay ko na pala yun. Yun, ayun o. Super sharp kasi yung knife. Yun lang. Actually, hindi disaster yun eh. Ayoko na nga sabihin eh. Sa kagustuhan kong huwag maging masyadong matamis yung muffin kasi ayaw ni Ariel na masyadong matamis eh. Kinalat. So, binawasan ko yung asukal. Dami atang binawas ko. Malat ang alat niya.